Magandarang umaga, Collegiatarians. Ang mainit nating update na pag-uusapan na para sa umagang ito ay pumapatungkol dito po kay Jopay and Rochelle Pangilinan na kung saan may pagsupalpal nga po ang sex bomb girls dito kay Rochelle Pangilinan. Nagkahiwa-hiwalay na nga daw ba talaga sila ng tuluyan? So, minsan na nga lang daw po ulit pag-usapan ng sex bomb ay ganito pa ka-OG. Kasi ba naman, ang sex bomb girls na sila Jopay, Cheche, May, and Sandy, tama ba ako? Ay nandito po sa TVJ. Nag-production nga po sila, open prod dito sa TVJ. Kasama po ang Vortas 5 na kinagiliwan naman po ng marami. Ang saya-saya nga daw po kasi and dawa ay lagi pong paganito. Ay lagi pong ganito sa TV5. Laging ganito ang TVJ production. But anyway, mga ka-OG, ay kung nariyan ang sex bomb girls, marami-rami sila, 4 sila ka-OG, ay si Rochelle Pangilinan naman ay nasa Itbulaga po ng GMA 7. So, isa nga po siya sa mga nag-charge ka-OG and sabay pa po talaga na mayroong sex bomb sa dalawang Itbulaga. Nung mahati ang Itbulaga sa dalawa ay nahati din daw ang sex bomb. So, ano daw kaya ang status ng friendship ng mga ito? Naapektuhan kaya? Or work is work lang? Pero kasi itong si Jopay ay meron pong pag-congratulate sa TVJ and kitang-kita na ang loyalty niya ay nasa TVJ talaga at happy siya na nanalo ang TVJ sa IPO. Sabi nga niya, malapit na daw talagang umuwi ang Itbulaga sa totoo nitong tahanan. Ibig sabihin, naniniwala siya na hindi tape ang may-ari ng Itbulaga, kundi po ang TVJ. Nakakabaliktaran itong si Rochelle dahil gusto niya mag-perform sa Itbulaga pero Tape Inc. naman ang tawag dito, namumuno dito. So, definitely, naniniwala siya na ang Itbulaga ay nasa Tape Inc. Na Tape Inc. ang Itbulaga. Kaya naman isang malaking supalpala para po sa marami ang ginawa ng sex bomb girls na pagkakaisa dito sa TV5 or sa TVJ. Well, si Cheche, hindi ito yung unang pagtapak niya sa original na Itbulaga or sa TVJ. Nung Vortas 5, kasama po siya ng Vortas 5. So, dahil dito, malaking supalpal nga raw po ito ang ginawa ng sex bomb girl kay Rochelle Pangilinan na mas pinili po sa Tape Inc. Mabuti pa nga raw po sila Jopay, marunong tumanaw ng utang na loob, mayroong loyalty, and nasa side ng tama. Samantalang si Rochelle ay tila pera-pera na nga lang daw po ka-OG. Kaya hindi maiwasan ang issue. Bakit naman kasi talaga mas pinili pa ni Rochelle dito sa Tape Inc. O pwede naman niya itong tanggihan. Inisip pa niya ng 7 months tapos at the end of the day, doon ay bagsak niya sa Tape Inc. So, sa loob na yan, nakaguluhan ng TVJ and Tape Inc., mas kinampihan niya ang Tape Inc. at mas naniwala siya na ang Itbulaga is Tape Inc. Kasi, kung hindi siya naniniwala at nasa side talaga siya ng TVJ, hindi niya tatanggapin yung offer. Tapos, sasabihin niya na humingi siya ng respeto sa TVJ. Alam nga namang hindi siya payagan, di ang sama naman ng ugali ng TVJ kapag kaganoon. O pwede namang wag na lamang siyang makisingit sa issue ng Itbulaga kung wala talaga siyang magagawa para mag-guest sa TVJ na Itbulaga, di ba? Pwede namang wala na lamang siyang tapakan since exclusive contract siya ng GMA 7. So marami pong reasons para hindi si Rochelle Pangilinan na tumapak dyan, pero mas pinili niya yan. Kaya kung ulanin man siya ng bashing, ay pinili niya yan. Yun po ang komento ng maraming netizens ngayon. Samantala, sabi naman ni Karen Diaz Tachibana, hindi susuko yan. Hindi isusuko yan ng Tape Inc. May sariling batas at si Attorney Maggie. Dapat mag-aral ulit si Attorney Maggie. Ang gulo na explanation niya, trademark nila merchandise.
Di naman entertainment. Kay JDL ang trademark na entertainment. So, yun na nga ka-OG eh. Yung patuloy nilang ipinagmamalaki na until now, nasa kanila pa rin naman daw ang karapatan sa paggamit ng titulong Itbulaga. Since sila po'y umaapila at hindi pa ito nakakancel sa website, and wala pang desisyon ang Supreme Court or hindi pa nakakarating ito ng Supreme Court. Wala pang final decision. For merchandise naman yun. For merchandise naman ang kanilang trademark. So, bakit kailangan niyang paulit-ulitin na i-flex na may karapatan sila sa Itbulaga? Yes, but for merchandise. So, bakit di na nga lang daw sila magtinda? Ayon sa mga netizen. Ayon naman dito kay Sir Mel Gibbs Vergara, hindi kaya tanggapin ng Tape Inc. ang kanilang pagkatalo. Kaya kung ano-ano na lang ang kanilang dinadahilan kahit hindi ka panipaniwala ang mga sinasabi nila. So, dun pa nga lang kasi sa trademark na kanilang pinagmamalaki, sala na po eh. Dapat talaga meron pong makialam at silipin yon. Na teka, mali ang ginagawa nyo. Hindi po for merchandise yan, para saan pa? At binukod-bukod pa yan ng IPO na merong for entertainment, meron pong pang merchandise kung hindi naman nila susundin, di ba? Pinagmamalaki pa nila ito hindi naman hindi naman sila for entertainment. Dapat nasusupalpal po talaga ang Tape Inc. ng IPO na teka, mali yan. Pero sabi kasi hindi sila pwede maglabas kung ano yung merit ng dalawang kasong ito. Sabi naman dito ni Onyx Adanarp, magandarang umaga. Kaya pala muntik nang umiyak sa press con nila kahapon. Ramdam na matatalo na sila. So, sa press con po kasi talagang wala rin daw kasinong nagtatanong na press sa kanila. So, parang wala din pakialam yung press sa kanila ka-OG. And panay lang sila ng panay lang ng explanation itong Tape Inc. para ma-deliver ano man ang gusto po nilang iparating sa publiko, since meron nga pong inihayag na may inihayag na po ang attorney ng TVJ and ang TVJ patungkol po sa kaso ng kanilang pagkakapanalo sa IPO. So, parang gusto po nilang baliin yon na kasi parang tinatanim nga daw po sa mga tao na ang kapal na mukha ng Tape Inc. para gamitin pa ang titulong Itbulaga. Hindi naman daw po yun totoo sapagkat may karapatan pa talaga silang gamitin yon. Sabi naman dito ni Julia Nipas, Tahanang Walang Modo. Yan ang magandang title show nyo, Tape. Bagay na bagay sa inyo, promise. The Originals, Tahanang Walang Modo. Pato yan. So, grabe nga naman na hindi pala tahanang pinakamasaya, no? Ang daming ganito yan. Tahanang pinapasara na daw, tahanang walang modo, ano pa, tahanang puno ng kalungkutan, malungkot na Pasko dahil wala na raw silang trademark na Itbulaga. Samantala, sabi naman ni Sir Lips for Fernandez, magandarang umaga. Tama ka, nag-iipon lang bago isoole. O diba? Halatang ando pa rin yung panggagamit eh. Panggagamit sa sa titulong Itbulaga. Nag-iipon lang sila ng followers, ng defenders, ng fans bago isoole sa TVJ ang titulong Itbulaga. Or kung may balak pa ba talaga silang isooli ito. Kasi mukhang wala talaga ka-OG. Pero ayun nga, as long as ginagamit po nila yan, nakakaipon po sila ng supporters. Kasi kung hindi naman Itbulaga ang pangalan po nila, ay hindi po sila papansinin ng mga tao. Pero since tumaghala ngayon sa kanila ng ilang buwan na ang Itbulaga, eto at dahil lang rin sa pagpapaawa effect, kung ano-ano pa man, ka-OG na strategy, pagbibigay ng mas malaking pa-premyo. Nasabi naman ng mga legit Republicans, hindi naman genuine. Ang pagbibigay ay meron silang mga nauuto at napapaikot na mamanipula. Kaya sana ay matigil na daw ito as long as possible. Sabi naman ni David Baltero,
pwede naman silang tumulong gamit ang ibang titulo. Kaso, kikita kasi sila kung Itbulaga ang gamit nilang pangalan. Kaya yung pagtulong ng fake Bulaga, kumikita pa sila sa Itbulaga. Sa Itbulaga ang gamit. Wala na kasing sponsor na papasok pag bibitawan nila ang titulong Itbulaga. And kung bibitawan nga daw po nila ito ay baka marami pong mag-fall out na advertisers at di na magtiwala po sa kanila. Lalo pat doon daw po nakakontrata ang mga advertisers sa kanila, hindi sa Tape Inc. kundi sa Itbulaga. Yan po ang base, no, sa usap-usapan ngayon sa social media. Kaya takot na takot ang Tape Inc. na bitawan ang titulong Itbulaga. Kaya talagang apila, todo po sila sa pag-aapila at pagpapatagal ng kaso pong ito. So, baka daw kasi mag-refund sila. Malaking pera din daw po yun. Lalo pat hindi lang 1 taon, kagaya ng Pure Gold, 3 years ang in-advance daw po na payment. So, kayo ba? Ano pong inyong masisay patungkol po dito? Pa-comment lang po dyan sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.